Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang Filipino Chill Recap, at ngayon pag-uusapan natin ang isang fantasy action film na tinatawag na The Thousand Faces of Donjia. Maghanda na sa mga spoilers na darating. Noong unang panahon, may alamat tungkol sa isang makapangyarihang puwersa na tinatawag na Donjia. Kaya nitong kontrolin ang mga elemento sa universe, na nagbibigay ng kakayahan sa tagapaggamit nito na lumikha at magwasak. Ang misteryosong Wayne clan ay matagal nang hinahanap ang puwersang ito para protektahan ang sangkatauhan mula sa mga mananakop sa kalawakan. Sa labas ng stratosphere ng mundo, isang higanteng meteorite ang papalapit sa planeta at bumagsak sa isang kagubatan, nagdulot ng malakas na pagsabog habang nag-iilaw ito ng pula. Samantala, sa lungsod ng Kaifang, si Dao ay isang bagong hirang na constable na naghahanap ng mga kriminal sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga tindahan. Sa kanyang paghahanap, nakilala niya ang isang kakaibang babae na nagsabi sa kanya na tigilan na ang paghahanap sa mga mukha sa mga drawing, dahil lahat daw iyon ay gawa-gawa lamang. Naputol ang kanilang pagtatalo nang makita ni Dao ang isang lalaking kahawig ng isa sa mga kriminal, kaya sinimulan niya itong sundan. Napansin ito ng babae at kinuha ang kanyang demon detector, na nagpakita ng presensya ng isang mapanganib na halimaw sa paligid. Sinundan ni Dao ang malaking lalaki na may dalang mangkok na may goldfish sa loob at napunta sila sa isang hotel. Doon, nagalit ang lalaki at sinigawan ang may-ari ng hotel para bigyan siya ng kwarto. Ngunit tumanggi ang may-ari, dahil bawal daw ang mga alagang hayop sa loob ng gusali. Dahil dito, lalong nagalit ang lalaki at nagbanta na kakainin niya ang kanyang alaga, pero natawa lamang ang may-ari at hindi nagpakita ng takot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumaki ang goldfish sa loob ng lalagyan at naging isang higanteng halimaw na agad nilamon ang malaking lalaki. Nagkagulo ang lahat at nagsitakbuhan sa takot. Bago pa malamon ng halimaw ang may-ari, agad sumugod si Dao para atakihin ito. Ngunit tinamaan siya ng malakas na hampas ng halimaw at tumilapon siya paatras. Dumating din ang babae at inihagis niya ang isang mesa sa halimaw para subukang pigilan ito. Gayunpaman, mabilis nakawala ang higanteng isda, winasak ang mga kasangkapan, at mas lalo pang lumaki. Sumugod ang halimaw sa babae at sinubukang kainin siya, ngunit hinawakan niya ang dila ng nilalang at sinipa ito sa mukha, dahilan para tumilapon ito hanggang sa ikalawang palapag. Tumakbo ang halimaw papalayo at umakyat sa bubong, habang hinabol naman ito ni Dao. Ang babae ay nag-transform sa anyo ng damit at lumutang sa ere, hinahabol din ang halimaw. Bumalik siya sa lupa at nagbago muli ng anyo, naging isang monghe, at sinundan ang bakas ng nilalang gamit ang kanyang detector. Dinala siya ng mahiwagang aparato sa isang brothel, kung saan nakita niya si Dao na hinahanap din ang halimaw. Inihayag ng babae ang kanyang tunay na pagkatao bilang si Dragonfly, at sinabihan si Dao na umuwi na dahil masyadong mapanganib ang nilalang para sa kanya. Ngunit hindi nakinig si Dao at mabilis na tumakbo sa ikalawang palapag. Pagdating niya, ang tanging nakita niya ay ang babaeng madalas niyang puntahan, ngunit wala siyang ibang bakas ng halimaw. Sumunod si Dragonfly sa kanya at agad na napansin na may kakaiba sa silid. Nakatingin siya sa isang painting sa dingding, kung saan gumalaw ang isda na may tatlong mata at naging halimaw muli. Ginamit ni Dragonfly ang kanyang mahiwagang lambat upang mahuli ang nilalang at pigilan itong lumaki. Pagkatapos, binura niya ang alaala ni Dao at ibinalik ito sa kinaroroonan niya noong umaga. Lumabas na si Dragonfly ay miyembro ng Wayne clan, na may lihim na base sa ilalim ng lupa para bantayan ang presensya ng mga demonyo. Ang pinakamatandang miyembro ng kanilang grupo, na tinatawag nilang First Brother, ay napansin ang kakaiba sa halimaw na kanilang nahuli. Pagkatapos suriin ang aura ng nilalang, sinabi niya kay Dragonfly gamit ang kanilang senadorias na ang halimaw ay isang patibong. Agad siyang umalis sa silid at nararamdaman niya na ang kanilang kalaban sa pagkakataong ito ay napakamakapangyarihan, dahil nararamdaman niya ang aura ng nilalang kahit malayo. Inutusan niya ang pangalawang kapatid, si Yon, na sundan ang mga bakas na iniwan ng kanilang yumaong guro upang hanapin ang tagapagdala ng makapangyarihang Donjia at ang magiging susunod na leader ng kanilang samahan. Sinabi rin niya na pupunta siya sa lungsod ng Lu upang makipagkita sa Weapons Master na kamakailan ay nakahanap ng maalamat na sandata na tinatawag na Slayer of Gods. Agad na inipon ni Dragonfly ang kanyang mga kasamahan at sinabihan gamit ang senadorias na lumikas at iwan ang isdang halimaw. Bago umalis, inukit ng babae ang isang bakas para sa pangalawang kapatid upang mahanap ang kanilang lokasyon kapag bumalik ito. Samantala, si Yon ay dumating sa isang ospital matapos sundan ang mga bakas ng kanyang guro.
Palihim siyang pumunta sa basement ng gusali kung saan nakatago ang pinakadelikadong pasyente. Natagpuan niya ang serye ng mga kalmo na mukhang gawa ng isang higanteng nilalang. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang isang batang babae na nakaupo sa sahig. Pinakilala ng lalaki ang sarili sa batang babae at nalaman niyang ang pangalan nito ay Ring. Ngunit, tila hindi naman siya may sakit. Inalok niya ito ng pagkain at napansin niyang may kakaibang birthmark ang babae, nakahawig ng bakas na iniwan ng kanyang guro. Bigla, ang mga mata ng babae ay naging asol habang siya'y lumalaki at nagiging isang higanteng nilalang. Kasabay nito, narinig ang isang malakas na sigaw na umalangaw-ngaw hanggang sa labas. Samantala, sa lungsod ng Kaifang, napansin ng mga tao ang napakaraming bulate sa mga lansangan, at ang meteorite na bumagsak ay nagsimulang magbukas, nagpapakawala ng isang higanteng lumilipad na nilalang. Isang lindol ang yumanig sa buong lungsod, at napansin ng Wayan clan na ang templo ng kanilang ninuno ay lumubog sa isang malaking butas. Pinaghinalaan nila na ito'y kagagawa ng demonyo, kaya't nagpasya silang pumasok sa ilalim ng lupa upang alamin ang hinahanap ng nilalang. Pumasok ang grupo sa lagusan at sa huli natagpuan nila ang isang malawak na lugar na may silong formation, malamang ay ginamit upang ikulong ang isang makapangyarihang demonyo. Nakakapagtaka, ang lalagyan ay may nakasulat na pangalan ng kanilang guild, at ang paligid nito ay napapalibutan ng mga kalansay, na marahil ay dating miyembro ng kanilang samahan. Sinuri nila ang selyo at ikinagulat nilang ang nilalang sa loob ay buhay pa. Biglang narinig nila ang isang sigaw mula sa itaas, at nakita nila ang isang lalaking nahulog mula sa kuweba. Si daw pala ito, ang pulis na dumating upang alamin ang pinagmulan ng lindol. Pinagsabihan siya ng mga miyembro ng Wayan na umalis agad dahil magiging mapanganib ang lugar. Narinig nila ang paparating na nilalang at tumakbo palabas, ngunit nakita nila itong nag-transform sa isang halimaw na mukhang diablo at lumulutang sa ere. Ang pulang nilalang ay tumingin sa containment seal at naglabas ng isang shockwave, dahilan upang matilapon ang mga miyembro ng guild at maitulak sila ng ingay. Sinira ng demonyo ang selyo at pinalaya ang nilalang sa loob, isang higanteng itim na paniki na kayang lumipad. Sumugod ang itim na demonyo sa mga tao, tinataboy sila ng madali isa-isa. Bumangon si Dragonfly at sinubukang lumaban gamit ang kanyang mga gadget, ngunit, winasak ng halimaw ang mga ito at itinumba siya sa lupa. Gamit ang kanyang kapangyarihan, binuhat ng demonyo si Dragonfly sa ere, tila balak siyang patayin habang unti-unting inilapit ito sa kanyang bibig. Nakita ito ni Dao at sumugod upang iligtas ang babae, ngunit mabilis na gumanti ang demonyo, hinawakan ang braso ni Dao at pinutol ang isa niyang binti. Habang nanghihina si Dao, sinubukan siyang sagipin ni Dragonfly at itinulak siya palayo sa halimaw, ngunit ito'y naging sanhi ng pagkawala ng isa pa niyang braso. Napagtanto ng mga miyembro ng guild na wala silang pag-asang manalo. Nagpasya silang maghagis ng mga bomba sa kuweba at ginamit ang pagkakataong ito upang tumakas sa tubig. Nakabalik ang grupo sa kanilang taguan at pilit nilang sinubukang sagipin si Dao at pigilan ang kanyang pagdurugo. Sa malaking pagkagulat, nakarating din ang pangalawang kapatid sa kanilang kinaroroonan, ligtas mula sa ospital, at dala ang batang babae na si Ring. Ipinaliwanag niya na ang batang babaeng nasa harapan nila ay ang itinadhanang maging pinuno ng kanilang samahan, dahilan upang magulat ang lahat. Ikinwento niyon sa kanyang mga kasamahan na noong pumasok siya sa ospital at nakilala ang babae, bigla itong nag-transform sa isang higanteng nilalang nakahawig ng peacock. Sinubukan siyang atakehin ng nilalang ng buong galit, ngunit nagawa niyang ibalik ito sa pagiging tao sa pamamagitan ng pagtama sa puso ng halimaw. Ipinakita niya ang birthmark sa braso ni Ring, na agad nilang kinilala bilang simbolo ng kanilang dating master. Ngunit nanatiling may duda si Dragonfly, dahil hindi maalala ni Ring ang anumang bagay tungkol sa kanyang nakaraan. Samantala, binura nila ang alaala ni Dao, dahil hindi na siya maaaring maging pulis sanhi ng kanyang matitinding pinsala. Binigyan nila siya ng mga artificial na bahagi upang makalakad muli ng mag-isa. Nagpasya ang grupo na tumungo sa lungsod ng Lu upang makipagkita sa panganay na kapatid, ngayong natagpuan na nila ang maaaring maging leader ng kanilang samahan. Habang nangyayari ito, ang master ng mga sandata ay nakikipagpulong sa mga pinuno ng 5 guild upang alamin ang tunay na kalikasan ng maalamat na sandata, ang Slayer of Gods. Lumapit ang mga leader habang binubuksan ng master ang lalagyan, ngunit natuklasang walang laman ito. Gayunpaman, nang suriin ng leader ng Tang Guild ang kahon, nagsimula itong magbago, naglalabas ng kumikinang na orb na unti-unting lumalaki. Ginamit ng mga leader ang kani-kanilang mga kakayahan sa kahon, dahilan upang mag-transform ito sa isang dambuhalang punyal na hawak ng Flame Master.
Nagtaka ang master ng sandata kung paano konektado ang sandata sa kanilang mga kakayahan, ngunit napansin niyang may kakaiba sa leader ng Tao Guild. Hindi ginamit ng Tao Leader ang kanyang kapangyarihan, at napansin ng master na ang aura nito ay kahawig ng sa demonyong isda na nahuli nila dati. Nalaman ng Weapon Master na ang leader ng Tao Guild ay isa palang demonyo na nagkukubli. Ang Weapon Master ay walang iba kundi ang panganay na kapatid, na nag-anyong matanda bago ang pagpupulong upang mabunyag ang demonyo. Sinimulan ng panganay na kapatid ang pagbigkas ng mga selyo gamit ang isang teknik upang ikulong ang demonyo sa isang ilusyon na nilikha niya. Ngunit nang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, nag-transform ang nilalang sa tunay nitong anyo at nakatakas mula sa mental na bilangguan. Ang pulang demonyo ay nagpakawala ng kapangyarihan at itinaboy ang lahat ng leader ng guild ng sabay-sabay. Biglang lumipad ang itim na demonyo, kinuha ang punyal mula sa Flame Master, at lumapag sa ibabaw ng gusali. Ibinunyag ng nilalang na hawak niya ang kontrol sa lahat ng leader ng guild, matapos silang linlanggan na inumin ang mga halamang nagpalakas ng kanilang kapangyarihan ngunit ginawang mga sunod-sunurang tauhan niya. Inutusan niya ang mga leader na atakihin ang panganay na kapatid, habang kinuha naman ng pulang demonyo ang orb ng hindi napapansin ng lalaki. Sinimulan ng mga leader ng angkan na gamitin ang kanilang kani-kanyang kapangyarihan, sunod-sunod na inaatake ang panganay na kapatid gamit ang mga mapanirang puwersa. Napilitan ang lalaki na umatras papunta sa estatwa, ngunit nakuha rin siya ng mga pambobomba mula sa itaas, dahilan upang bumagsak siya sa ilalim ng sirang estatwa at tila nadurudge ng bigat nito. Patuloy na inatake ng Flame Master ang lugar, ginawang abo at guho ang estruktura. Ibinunyag ng itim na demonyo na siya mismo ang lumikha ng Slayer of Gods gamit ang kapangyarihan ng 5 guild. At ang tunay na layunin ng pulong na ito ay ang pahinain ang YN clan sa pamamagitan ng pagpatay sa kanilang pinakamalakas na miyembro. Samantala, nakarating ang grupo sa lungsod ng Lu at pansamantalang sumilong sa isang hotel habang hinahanap ang panganay na kapatid. Nagdesisyon si Dao na magpaalam sa mga miyembro ng guild, dahil ayaw niyang magtagal pa bilang hindi naman siya opisyal na kasapi. Pumasok siya sa kwarto ni Ring upang magpaalam, ngunit napansin niyang muling nabubuhay ang patay na bulaklak sa mesa. Ipinaliwanag ni Ring na dati niyang pinapalago ang mga bulaklak kapag siya'y naiinip, ngunit hindi niya lubos na alam ang lawak ng kanyang kapangyarihan. Sinabi niya kay Dao na maupo at ipakita ang kanyang mga sugat. Inilaan ni Ring ang kanyang enerhiya sa braso ng lalaki, dahilan upang ito'y muling tumubo habang sumisigaw sa sakit si Dao. Sa kamangha-manghang bilis, muling tumubo ang buong braso ni Dao, at nangyari rin ang parehong bagay sa kanyang binti. Gayunpaman, labis na naapektuhan ang katawan ni Ring, dahilan upang damyugo ang kanyang ulo at mawalan siya ng malay. Sa kabilang banda, naramdaman ni na Dragonfly at ng kanyang grupo ang nalalapit na panganib, nang biglang sumalakay ang mga leader mula sa ibang mga angkan. Maraming lumilipad na talam ang nagbomba sa lugar, pinunit ang lahat ng bagay sa paligid habang dumating ang leader ng Tang Guild upang patayin ang lahat. Sinubukan nilang sabay-sabay na atakihin ang lalaki, ngunit mabilis silang napaatras dahil sa shockwave na nilikha ng kapangyarihan ng leader. Sumugod si Dragonfly upang labanan ang leader ng mag-isa, ngunit matapos ang ilang palitan ng atake, nasugatan siya ng mahika ng kalaban, dahilan upang siya'y maitapon sa mga gusali. Mabilis na tumakbo si Dao upang tulungan siya, ngunit nagulat si Dragonfly nang makita niyang muling naibalik ang mga bahagi ng katawan ni Dao. Lumalapit ang kalaban upang tapusin sila, ngunit tumanggi si Dragonfly na sumuko at nagdesisyong lumaban upang bigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kasamahan na tumakas. Ipinukol ng kalaban ang mga talon kay Dragonfly, ngunit tumalon si Dao upang protektahan siya, at sa gulat ng lahat, nagawa niyang kontrolin ang mga lumilipad na talam. Ginamit ni Dao ang pagkakataon upang ibalik ang mga sandata sa kalaban, dahilan upang ito'y maitapon sa mga gusali. Nagdesisyon si Dragonfly na tumakas kasama ang mga kasamahan, ngunit lihim na nanatili si Dao, gamit ang mga hindi inaasahang kapangyarihan mula sa kanyang mga naibalik na bahagi ng katawan. Bagamat hindi pa niya ganap na nakokontrol ang kanyang mga kakayahan, sapat ang mga ito upang pabagsakin ang leader ng Tang Guild, hinawakan niya ito sa leeg gamit ang isang kamay. Bigla namang tumama ang sunod-sunod na apoy sa kanilang dalawa, ginawang abo ang leader ng Tang Guild ngunit bahagya lamang nasugatan si Dao. Dumating ang Flame Master at sinugod si Dao upang patayin siya, ngunit mabilis na nataboy ng lalaki ang Master papalayo sa ere. Mabilis na tumakbo si Dao patungo sa kalaban, tumalon sa ere, at pinakawalan ang isang napakalakas na uppercut. Bagsak ang lalaki sa lupa, agad itong namatay mula sa kanyang atake. Samantala,
nakatagpo ni Dragonfly ang Weapon Master, na nag-alok na tulungan sila at dalhin sa panganay na kapatid. Nag-alinlangan ang babae ngunit tinanggap ang alok dahil sa kakulangan ng ibang opsyon. Dumating sila sa isang liblib na kagubatan malayo sa labanan. Doon, muling nagbago ang anyo ng Weapon Master, at ito'y naging ang panganay na kapatid. Ipinapakita na nakaligtas siya mula sa nakaraang pagsalakay. Sinabi niya kina Dragonfly at Ring na nalaman niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Ring, hindi siya ang tagapagmana ng kanilang angkan. Sa katunayan, isa siyang sandatang nilikha ng mga demonyo para sirain ang kanilang guild. Biglang hinarap ng panganay si Ring at mabilis na sumugod para atakihin siya, ngunit nailigtas ang babae sa tamang oras ng isang taong kamukhang kamukha ng panganay na kapatid. Lumabas na ang lalaki mula kanina ay impostor at nagbago ang anyo bilang ang Master of Death. Nagumpisa ang laban ng dalawa. Pinakawalan ng tunay na panganay ang maraming espada laban sa kalaban. Nagbibigay ng pagkakataon sa kanyang grupo upang makatakas. Ngunit bigla namang dumating ang pinuno ng Water Clan mula sa likod, inatake ang mga naglalaban gamit ang kanyang mahika. Pinatay ang Death Lord at malubhang nasugatan ang tunay na panganay na kapatid. Hinawakan niya sina Dragonfly at yon, pinipilit silang durugan sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Nakita ni Ring ang kanyang mga kaibigan na malapit ng mapatay, kaya't sumigaw siya sa galit. Sa biglang paglabas ng kanyang kapangyarihan, inatake niya ang Water Lord gamit ang sarili nitong mahika, dahilan upang ito'y mawasak. Nagtagumpay ang babae sa pagliligtas sa lahat habang bumagsak sila sa lupa. Nang magising si Yon, mabilis siyang tumakbo patungo kay Ring, ngunit nakita niyang malapit na itong mawalan ng buhay matapos gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Hinawakan ng babae ang pangalawang kapatid, at biglang nagkaroon ang lalaki ng isang pangitain mula sa kanilang yumaong master. Sinabi ng espiritu kay Yon na si Ring ang tunay na tagapagmana ng kanilang guild at tagapagdala ng dakilang kapangyarihan ng Donjia. Siya ang nakatakdang maging tagapagligtas ng sangkatauhan at wawasak sa mga halimaw na dayuhan. Ngunit nagtaka si Yon kung paano ito magiging posible habang nakikita niyang humihinga ng huling beses ang babae. Inilibing ng grupo si Ring, at sinabi ng panganay na kapatid na iniwan ni Ring ang kanyang kapangyarihan sa kanila bago siya namatay. Kailangan nilang gamitin ang kakayahang ito upang sirain ang mga demonyo at iligtas ang sangkatauhan. Makalipas ang ilang panahon, napansin ng Red Demon ang kakaibang bagay sa kalangitan, isang higanteng bato ang mabilis na bumagsak, na tumama sa Black Demon at nagpatumba sa kanya sa lupa. Inihanda ng grupo ang kanilang sarili para sa laban habang sila'y lumulutang sa ere. Ngunit nabasag ng nilalang ang malaking bato at mabilis na lumipad patungo kay Dao. Nagbanggaan ang dalawa sa ere ng paulit-ulit, ngunit halatang hindi kayang tapatan ng demonyo ang lakas ni Dao. Sa isang malakas na suntok, napaatras ang nilalang sa ere at bumagsak sa lupa. Sumugod ang Red Demon kay Dragonfly, inatake siya gamit ang mga kuko at pakpak nito. Ngunit madaling naiwasan ng babae ang mga atake at gumanti ng isang sipal na nagpabagsak sa nilalang pababa. Nakita ng Red Demon na wala silang laban sa kapangyarihan ng Donjia. Kinuha nito ang Slayer of Gods at pinakawalan ang sunod-sunod na bomba kay Dragonfly, habang sinubukang protektahan niyon ang babae sa pamamagitan ng pagharang sa mga atake. Ngunit bago pa tumama ang mga pagsabog sa mga tao, biglang bumagal ang daloy ng oras. Mula sa libingan, lumipad sa langit ang Peacock Demon. Sumugod siya, patungo sa Red Demon at tinangay ang lahat ng bomba sa ere, ngunit mabilis namang humabol ang nilalang at ginapos siya gamit ang mga galame nito. Ginamit ng Red Demon ang Slayer of Gods upang atakihin ang Peacock, habang ang Black Demon ay sumugod mula sa kabaligtarang direksyon. Sa huling sandali, nagawang makawala ng higanteng ibon, dahilan upang tumama ang mga bomba sa Black Demon, na ikinamatay nito. Natangay ng shockwave ang Red Demon, ngunit agad siyang dinampot ng Peacock at inihagis papunta sa mga bomba. Nagdulot ito ng sunod-sunod na pagsabog na nagresulta sa pagkamatay ng nilalang. Mula sa mga apoy, lumipad si Ring papunta sa kanyang mga kasamahan. Laking gulat ng lahat nang makita nilang buhay ang kanilang kaibigan. Sa wakas, nagyakap silang lahat muli, puno ng saya at pag-asa. Ano ang masasabi nyo sa pelikulang ito? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa marami pang ganito. Kita-kits sa susunod.